Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ayan, ngayong araw meron dumayo dito sa atin si bro galing pa ng Tunasan, Muntinlupa. So ang unit ni bro ay Honda Wave CX. Ang gagawin natin mga bro, madami-dami tayong gagawin dyan. Papalit tayo ng lining, magpo-full wave tayo, headlight, tapos magtatap overhaul tayo, papalit tayo ng valve seal. Pero ang gagawin natin ng tutorial ngayon is kung paano ang tamang pagpalit ng clutch lining. Tapos mamaya gagawa rin tayo kung paano mag full wave ng Honda Wave CX. Kasi mga bro, marami yung nagme-message sa atin yung primary at secondary clutch daw ng Honda Wave kapares ng Wave 100 at XRM 110. Nagkaiba po yun. So papaliwanag ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng mga parts ng XRM 110 kumpara dito sa Honda Wave CX na 110 din. Okay, so ayun mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Tara! Yan mga bro, so siya nga pala, shoutout dito kay bro, yung mga dami na motor nito ni bro, si Surf. Nagkaroon ka ng Mio ay bro, di ba? Hindi. Ano sumunod doon sa Mio? Ay sa si Surf, ano sumunod doon? Mio ay M3. Oh, M3, tapos nagkaroon siya ng Honda Beat ulit. Ngayon ito. Baka sumunod dito, ano na, NMAX na. Okay mga bro, so pagka magpapalit tayo ng clutch lining, doon tayo sa kabila ng motor para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga tatanggalin natin dyan. Tara. Dahil magpo-full wave tayo, magkakabit tayo ng LED, so kakalasin natin mga bro yung lahat ng fairings niya. Tapos dito sa clutch lining nito, kapag magpapalit po kayo ng clutch lining, so tatanggalin natin yung tambucho, tatanggalin natin yung footrest, ito, kasi hindi po natin makakalas yung crankcase cover kapag nandito yung footrest at saka yung tambucho natin. So no choice, tatanggalin natin tong kicker, tatanggalin natin yung footrest, at tatanggalin po natin yung ating pipe. Pero dahil nga mga bro ay marami tayong gagawin dito sa motor ni bro, ang gagawin natin dyan, so habang ginagawa ko to, so papakalas na natin kay bro yung fairings nya. Tanggalin natin lahat ng fairings kasi napakarami natin ikakabit dyan mga bro. Ayun yung mga, ayun yung mga ikakabit natin. Okay, so tanggalin muna natin to. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali nakalas na po natin yung tambucho, nakalas natin yung kicker at yung footrest. So medyo maalwan na dito mga bro. So ang gagawin nyo lang dyan, kapag magpapalit nyo ng lining, kalasin nyo lahat ng 8mm dito sa gilid ng crankcase. So tanggalin muna natin. Tapos mga bro, bago nyo kalasin yan, siguraduhin nyo meron kayong lagayan ng langis. Kasi pagka lumuwag yan, tatagas po yan, tatagas yan. Kaya dapat meron kayong lagayan ng langis. Okay? Yan mga bro, so pagka nakalas nyo yan, ayan, matatanggal yung ating mga clutch tooser. Okay? Tapos yung lining, para makalas nyo yan mga bro, kailangan tanggalin natin yung primary clutch. So unahin natin tanggalin dito itong 8mm dito. Ito mga bro, 3 piraso yan. Tapos mayroong castle nut yan sa loob. Tanggalin muna natin. Ayan. May langis pa dyan natatagas mga bro. Ano pala? Bisita tayo. Alam ko sila tayo eh. Bro, may cutter dyan. Tapos niya yung cutter. Ayun, yung cutter na yan. Yan natin to. Huwag masira. Tayo natin. Ayan. Ayan. Okay mga bra. Ayan. Okay, tatanggalin niyo yan. Dumi yan, no? Ito yung nagsasala ng mga isa sa mga langis mga bro.
Okay? So, tapos nyan, merong castle dito mga bro. Yan, castle nut. So, gamit tayo ng castle wrench din panigurado. Ayan. Tapos, check nyo kung mayroong nakatuyupi. Ayan, bago nyo tanggalin yan mga bro. Anuhin nyo muna to kasi meron ditong nakayupi na isa. Ayan, nakayupi na hindi kasi natin matatanggal to. Bro, pabot ng isang flat screw dyan na mas maliit. Yung orange ito. So, bro, so tiktikin lang natin to. Tuwidin lang natin mga bro. Ayan. Ayan. Tuwidin natin ha. Kasi hindi natin matatanggal to. Ayan. Okay, so tuwid na siya mga bro. Kapag ka tuwid na yan, pwede na natin kalasin. Asan na yun? Yan. Gamit kayo ng castle nut mga bro. Ano? Castle nut. Tapos, yan. Dapat meron kayong ganitong gamit. Kasi kapag ka wala, titik-titik-tikin nyo. Sayang. Yan. Okay. So, kalas na. Merong washer. At saka yung pinaka-lock. Ito yung mga bro. So, pwede na natin mahugot ngayon itong clutch shoe. Ayan, matigas lang yan mga bro. First time makakalas eh. Ayan o. Ayan. Ayan. Pwede natin ito mahugot mga bro. Tapos mamaya sasabihin ko sa inyo mga bro kung ano yung kaibahan nito sa 110. Ayan, kapag ayaw, hindi na natin tanggalin. Ano lang, sasabay-sabay na lang natin siyang hugutin. So, ito mga bro yung clutch release bearing. Grabe, ang kukunat ah. In fairness ah. Ayan, kalas na. So, mayroon din castle yan dito. Ay, ang layo pala ng video natin. Kalayan nyo yun. Ayan, dito tayo mga bro. So, mayroon din castle dyan. Okay, castle. Tapos, meron ditong kagaya ng mga wave na mayroong salaan dito. Ayan, para tayong salaan ng langis yan para pag umikot yung housing natin or yung lining, napapaliguan niya ng langis to. So, mayroong dalawang 10mm dito sa ilalim yan. Okay, so kalasin natin. Dalawang 10mm. Ang tanong, nasan yung mga wala kasi mga bro yung mga tools natin eh. Okay, kalasin natin to 10mm. Ay 8. Saan yung 8 bro? Hindi, 10mm talaga. Ba't hindi ka siya? Ay, malakayo. Ito mga bro, malaki. Ito. Ayan. Tapos na. Ayan. Ganyan lang natin. Oo. So, hindi kaya ng baril natin mga bro. Gawa ng ano. So, gamitin na lang muna natin to. Oops, laglag. Tapos, mayroong isa pa. Oo bro. Tigas. Kaya, tingnan natin. Yun. Tapos, kasi natin. Yan. Kalas mga bro. Dalawa lang naman to sa ilalim para makalas natin yung ano. Kasi hindi natin matatanggal yung buong housing kapag hindi natin ito kinakalas. Yan. Okay. Yan o, kalas na, di ba? Yan. Tapos, pwede natin itong luwagan, pwedeng hindi na. Pero bago natin makalas yung buong clutch side mga bro, kailangan tanggalin muna natin yung castle wrench. So, gamit ulit tayo ng castle nut, siyempre. Castle nut, castle wrench yung gagamitin natin. Magulo ah. So. Yan. So, ang ikot nito mga bro, paluwag ah. Counter. Yan. So, ito maliit naman. Dito malaki. Hindi naman kayo magkakamali. Yan, hindi kayo magkakamali. Pero alam ko pasok yan mga bro. Ayan oh. Pasok po yan dito sa kabila. Pero hindi kayo magkakamali dyan. Ayan. So, pagkakalas na yan, pwede na natin ito mahugot. Ayan. Diba? Sabay-sabay na natin hugutin yung mga bro. Oh, ayan. Ito na po siya ngayon. Okay, lagay muna natin dito. Ayan. Ayan mga bro, kalas na. Ito yung ating primary. Ito yung ating clutch shoe. So, ito mga bro,
ito yung sinasabi ko, doon sa mga nagtatanong ng XRM 110 tsaka Wave 100. Ito mga bro, hindi nyo pwedeng gamitin to sa XRM or yung XRM 110, gamitin nyo dito. Alam nyo kung bakit. Dito, pwedeng pagtyagaan, pwedeng gamitin. Pero pagdating dito mga bro, yung sa Wave CX, nakalubog. Yung sa XRM 110, nakaangat po niya ng konti. Hindi siya na ipapasok ng sagad kasi nakaangat po dito. Okay? Nakaangat yan dyan. Oh. Kaya hindi po pwede, hindi sila magkamukha o hindi, akala nyo lang magkaparehas, pero pag once na ginamit nyo, hindi kayo pwedeng gumamit ng PEG Wave 100 or XRM 110. Tapos dito naman, yung bushing ito, ayan, hindi ito kumakasya doon sa XRM. Mas malaki yung butas nito. Mas malaki yung butas nito kumpara doon sa XRM. Ito pasok na pasok oh. O, di ba? Pero pagka yung sa XRM 110 na ginamit nyo, hindi yan pasok. Nakaganon lang yan. Nakapatong lang yun. Okay, so kaya kailangan dito pag pang Wave CX. Wave CX lang talaga mga bro. Okay? Yan. So meron tayo dito dalawang collar. Dito sa may clutch side. Dito sa may clutch, likod ng clutch housing. Ito yung una. Tapos susunod yung pangalawa. Yan. Yan. O ganun. Okay, so ang papalitan natin dito mga bro. Meron palang washer dito na makapala. Dito sa may clutch natin. So, kalasin natin muna. Kalasin ko muna. Bro, wala na bang basahan dyan? Ito. Yan, dito muna natin mga bro. Kasi ito naman yung goal talaga natin dito. Ito yung clutch. So, dito sa pagkakalas mga bro, wala pa naman tama. Oh. Ayan. Wala pang tama. Wala pang tama. Oh. Yung ito, Ayan. Ayan, okay pa yan. Di pa malalim. Pwede pa yan bro. Goods pa yan. No? Pero malalaman mo ba yung clutch lining ko palitin? Ay, oo. Sa takbo pa lang, malalaman mo na eh. Ito is, ngayon lang ito nakalas to bro. Ngayon lang. Oo. 2019 model yan. Ito bro ito may ano pa dito, may washer sa likod ng clutch. Okay? Tapos meron ditong apat na 10mm. So kakalasin din natin yan. Kalasin po natin yan. Gamit tayo ng socket na 10 on 10. Ayan, 10. So, ayan. Tapos mga bro, yung pagluwag nito, salitan. Baka kasi mapingas. Ayan. Okay, kalas na siya, di ba? Kalas na. Tapos, ito yung ating clutch spring. Ikli, oh. Ikli. Ito mga bro yung lining. Ito yung papalitan natin. Ito yung ating ayan. Ito yung ating clutch hub. Ito yung ating clutch wheel. Maganda pa. Ayan. Ito mga bro, maganda pa. Wala pa mga tama. Yung alin? Makapal pa bro eh. Hindi pa siya ganun kasunog. Ganda po oh. Ano yan? Stock? Stock. Honda mismo, no? Honda mismo to. Wala pa ngayon lang nakalas to eh. Pero hindi pa siya ganun kapudpud bro. Pero pwede na rin palitin. Pwede kung saan palitan. Pwede natin palitan. Nabuksan na natin eh. Oo. Nakalas na natin eh. Palitan na natin. So ngayon mga bro, bago natin to... Itabi na lang yan, no? Itabi mo na lang to. Bago natin to mga bro ibalik, so linisan muna natin kasi total nakalas na natin yung makina. So linisan na muna natin lahat to. So maglinis muna tayo. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali malinis na po yung ating mga parts So dito naman tayo mga bro sa pagpapalit ng clutch lining. Okay? So sa pagpapalit ng clutch lining, ayan, ito po yung ating bago na clutch lining na ipapalit. So ito yung una nating ilalagay.
Ayan. So, pwede nyo rin ito mga bro ibabad muna sa langis para malubricate ng ayos. Ayan. Diba? So, pwede naman tuyo. Tapos, pagka nilangisan nyo mamaya, ikikik nyo muna. Huwag nyo na lang muna pirsahin na umandar. Pwede rin naman yun. Ayan. So, pagkatapos nito, plate. Plate. Ayan mga bro. Ito yung ating clutch plate. Ano? Ito yung clutch plate natin. Meron tamang lagayan mga bro. Yung isang side niyan, matalim. Kabilang side, smooth. Walang talim to. Ayan, ito matalim. So, ito yung nakaharap sa iyo or nasa ibabaw. Ganun siya. Hindi siya pwedeng ganun. Baga manggagana din naman yan mga bro. Minsan, islide yung lining natin. Kahit bago pa yung lining, islide. Dahil baliktad to. Dapat nakaganito siya. Ayan, di ba? Tapos, lining ulit. Bago. Tapos, ayan, baliktad tayo. Clutch plate. Ayan, tapos, nasa natin. Alternate lang mga bro. Lagyan ito. Salitan lang. Yung plate. Lining naman. Okay. Tapos plate ulit. Yan. Tapos lining. Yan. Okay na yan. Okay bro. Pagkatapos nyan, ito. Yung ating clutch wheel. Yan. Ito mga bro, napakahalaga nito. Dapat lapat na doon. Tayo natin Ayan, dapat ganyan siya. Kasi may time na salpak natin ito na puti natin. Ayan, pasok. Kabila. Ayan, pasok. Halos pasok pala lahat. Meron kasi mga bro na mga clutch side na kagaya nyo, no? Ayun, pasok din. Meron mga clutch na kaganon yan, no? Pero may isasalpak nyo sa motor. Sablay po yun. Dapat nito. Yan, kinakain niya talaga yung pit na pit. Yan, ganyan mga bro. Tapos, ito, may guide kasi dito sa housing. Ayan. Kung makikita nyo, 3 ang tama. Dito, 1. So, pwede nyo naman yan mga bro, nasundin pa rin yung guide na ito. Pwede rin naman na yung 4, dito na natin ikabit. Ayan, kita nyo yun. 3 lang ang tama dito. Ayun. 3, tapos dito, 1. Okay? Alin? Hindi. Ganda pa. Pagka may tama, ayan, nakaganito yan mga bro. Pag ganyan, may possible na gumanda yung takbo. Ay, gaganda ang takbo nito bro. Babago yung tunog. Ayan, ganyan mga bro. Kasi yung 60 lang ako. Diba? Hindi na kaya ng 70. Tapos, Malalaman ko parang may kasi gawa ng... so, sunod natin yan mga bro yung lining. Ibig natin yung lining. Ayan. Hindi kaya sa... Yung lining naman mga bro, ano yan, salit, balik tarang. Kahit saan dito pwede. Pere-parehas lang ng tension yan mga bro. Okay, pagkatapos nyan, ang ating plate holder. Ayan. Ayan, ganyan. Tapos, yung 4 na bolt. Magkakaparehas lang haba mga bro. Baka magkamali kayo dito. Ayan. Mas mahaba yung mga sa lining. Ayan, kabit natin. If the head's to left. Yan. Si Jis. Pabot nga bro ni Jis. Yung Jis na ano nga. Sakit. Yan. Bako yung kalabaw na nail. Jis bugay ni Nonoy. Yan. Ay. Pagka ganitong may tension mga bro spring, kailangan ito salitan. Huwag yung pipirsahin kasi napuputol yan. I-alloy pa naman to, hindi naman bakal to eh. Kunting pagkakamali dito, sabog yan. Kak yan. Quack fat. 130 ang takbo mo nito bro. Kurbada. Kahit 80 nga lang eh. Masaya ka na sa Masaya nga ako eh. Hanggang 80 lang ako. Ito 110. Oo. Yeah, pwede natin yung mga bro, mamaya na natin higpitan. Pwede naman higpitan na. Kasi isasalpak pa natin to eh. Mahirap kaya magsalpak nito mga bro pagka nasa motor na. Ang diskarte natin dito mamaya, ipipremera natin siya. Habang primera, iniikot yung gulong pag sinasalpak para swak. Yan mga bro so nandito na tayo sa motor. Ito mga bro, sa pagkakabit nito, higpitan na muna natin to para maganda. Kitang ko muna yung clutch mga bro kasi baka sumabit.
Yan mga bro ha. So dito, sa ilalim na yan, dapat meron tayong washer dyan mga bro. Meron tayong washer dyan. Meron tayong washer. Ito mga bro, itong maitim na washer na yan, dito po yan. Okay? Tapos, kabit natin to. Yan. So dapat mga bro, hindi mahuhulog yung washer na yun. Yan. So dito naman, pagkakabit naman nito mga bro, ito kailangan ikutin nyo po yan. Ayan o. Hindi lang basta-basta kinakabit yan. Ito, yung dulo ng clutch bell natin or yung primary clutch, ikutin nyo yan. Ayan, nakaganyan siya. Okay? Pagkatapos yan, mga bro, pag naikot nyo, saka natin ito isasalpak dito. Ayan. Nakaganyan po ang itsura niya. Ayan, nakaganyan. Tapos doon, mayroon tayong collar dito na dalawa. Isang makalaki, tapos isang maliit. Ayan, ganyan. Tapos, ito mga bro, kasabay natin itong ipapasok. Yung parang salaan na to. Magkakasama to mga bro. Ganun dapat yun, oh. Nakahawak siyang ganun. Okay? So, ang gawin natin diskarte dito para mas mabilis, iprimera natin mga bro. Ipiprimera natin siya. Bro, ito rin mong iprimera. Paano pagpunta kami? Ayan. Nakaprimera na yan bro. Ayan, nakaprimera na siya mga bro. Para mas mabilis natin ipasok. Okay? So, ulitin natin. Ito mga bro, meron naman mark dito. May palatandaan dito. Ayan o. Kita nyo tong gear na to. Ayan, meron siyang hiwa. Pag inikot nyo yan, meron ding hiwa yan dito. Ayan o. Ayan o. Kita nyo? Dalawang magkaharap na gear. Ito. Ayan. Ayan, dapat nakaganyan siya. Para malis natin yung ingay. Hindi siya manghuni. Ayan, nakaganon. Ayan. Tapos, sabay natin siyang ipapasok. Bro, ikot-ikotin mo ang gulong ha. Ganyan. Kahit ano, mamaya. Kailangan kasi swak dyan eh. Para swak na swak. Yan, ganyan dapat yan. Yan mga bro, so bali nakapasok na po ano. Yan, pagkatapos yan mga bro, pwede natin isunod yung ating clutch shoe. Ayan. So take note, meron tayong gasket dito. Yan, ito naman sa pagpapasok, walang problema kahit ganito, walang problema yan. Wag ganito. Ay tama, ganito yan. Ganito yan, kasi nasa labas yung ano. Yung gasket. Yan. Nasa labas yung gasket. Okay? Yan, okay na yan. Yan, pagkatapos nyan, ito. Ang ating lock. Ito, meron to sinasabitan sa ilalim. Ayan o. So, meron siyang 4 naman to mga bro. Hindi ka magkakamil dyan. Nakasabit siyang ganyan o. Okay, tapos washer. Meron tayong dalawang washer. Yan lang, nawawala na po yung isa. Ayan. So magkapares yun ang laki pero magkaiba ng kapal. Yung manipis, dito yan. Ayan, tapos mayroon tayong dalawang castle nut. Ayan. Yung malaki, dito naman sa kabila. Ito. Ayan. Okay. Tapos nyan, ito washer naman sa kabila. Ayan o. Dito yan, sa may primary. Tapos, castle nut. Yan, ganun lang. Wala mga bro, basic lang, di ba? Higpitan na natin yan. Ngayon, asan yung pag-higpit natin bro? Saan yung castle? Yung baril. Bro, pabot niya ng baril dyan bro. Yan. Okay mga bro, tirayan natin ng impact. Impact to. Yan. Tapos, backfire natin to. Lubat na. Yan, okay na yan. Pagkatapos yan mga bro, yung mga flower na yan, yung mayroong lock yan dyan. O hahanap kayo ng kung saan siya nakatapat. Ayan. Tapos, yun ay titik-tikin nyo para bumaon. Kailangan natin ng flat screw. Nasaan yung flat screw natin? Ayan mga bro, isila na natin to.
Yan, kahit isang piraso lang. Tapos ito, balik natin sa dati. Yan. Okay? Ganun lang mga bro. Pagkatapos nyan, pwede natin ito ikabit. Naigpit na to, yung castle nut, pwede natin itong ikabit. Ito naman mga bro, wala namang mark. Kahit nakaganito or nakaganito, isang size lang yan, isang sukat lang yan. Ayan. Tapos, 4 na maliliit na bolt. Ayan. Okay lang din ito magkabali-baliktad. Ayan. Ayan. At saka yan. Ngayon, sa paghigpit nito mga bro, dapat hindi masyadong mahigpit. Kasi napipingas yan. Yan, tamang higpit lang. Asan yung 8 bro? Ayun, babot nga. Ayun, kabila. Ayun, ayun. Yan. Yan. So, higpitan natin ito mga bro. Tamang higpit lang. Okay. Yan. Okay. Tapos, ito. Mga bro, mayroon tayong dalawa ditong gis na tinanggal. Sa ilalim. Ito, yung parang imbudo na yan. Dalawa yan, sa ilalim. Sa Wave 100 mayroong ganito mga bro. Yan. Tapos ito. Pumasok ka. Ayaw mo ha. Yan. Ulitin ko mga bro dun sa nagtanong hindi po pwede yung clutch bell or primary clutch at secondary clutch ng Wave 100 at saka XRM 110. Hindi pwede pasok dito yan. Magkaiba. Pero yung Wave 100, pwede yun sa Wave, yung XRM 110, pwede dun sa Wave 100. Pero dito sa CX, magkaiba sila. Marami nagtatanong yan eh. Hindi pwede po, hindi pwede. Bakit? Yan. Yan. Ayan mga bro, so kapag mahigpit na to, so susunod natin dyan is yung ating clutch release bearing. Yan, hindi pa naman alog. Okay pa yan. Dito lang yan mga bro. Yan, pasok. Tapos yung ating clutch. Yan, yung toser. Ayan. Ito mayroong mark dito na maliit. Napakaliit lang mga bro. Ayan o. Ayan o. Sobrang liit niya no. Kahit tanggalin ko, hindi matatanggal kasi dot yan. Hindi makikita sa ngayon dito, camera. Hindi kita ano. Ngayon dito mga bro, sa ilalim. Ayan natin. Ayan o. Mayroong guhit yan. Ito. Ayan, may guhit siyang pa-slice na pa ganun. Ang mangyayari niyan, itatapat nyo to. Ayan, itatapat nyo lang yan dyan. Ayan, nakaganon siya o. Hindi siya pwedeng nakaganon. Hindi rin pwedeng nakaganon. Kasi mahirapan kayo magkambyo. Ayan. So itatapat nyo yan. Yan, tatapat nyo lang yun. Parang ganito. Yan. Tapat na. Ganyan. Ayan. Okay. Pagkatapos nyan, ito, nakataob siyang ganon. Isasampan nyo lang siya sa gitna. Ang problema nyan mga bro, malalaglag kasi yan eh. Yan o. Pag hinampas ng crankcase, malalaglag. So ang gagawin natin, lalagyan natin to ng grasa. Ito mga bro ha. So ang gawin natin to, ito, lagyan nyo ng grasa to mga bro. Ayan. Natigas kasi talaga to. Ay, ibig siya natigas. Nalalaglag siya. Ayan. Wala naman problema to mga bro kasi kahit humalo siya sa langis, walang problema yan. Okay. So pag nalagyan nyo na yan, pasok nyo lang dito. Ayan. Tapos pasok nyo dyan. Ayan. Hindi na po yan malalaglag. Ayan o. Diba? So pagkatapos nyan, gasket. Ayan. Huwag nyo kakalimutan yung meron tayong dowel pin na dalawa dito. Isa dito. Tsaka sa ilalim. Dalawang dowel. Tapos ganito. Ayan. Tama ba bro? Kabila. Ha? Yan pa ganun. Ito yung ano niya. Ah, ganito. Yan.
Sorry naman bro. Yan, pasok siya mga bro, ganon. Oops. Siya nga pala, ang gamit natin na gasket ay ano, Pandash. Honda Dash 110. Honda Dash mga bro. Wala kasi Wave CX eh. Ayan. Tapos ito mga bro, ayan o. Ayan. Ngayon mga bro, pag nalaglag, pwede natin siya lagyan ng counting grasa. Pwede rin namang gasket maker. Ayan, para hindi na siya malaglag. Pwede namang gasket maker, pwede namang grasa mga bro. Para lang dumikit. Ayan. Ha? Dali na. Ayan o. Ayan mga bro ah. Ayan. Okay na yan. Pagkatapos nyan, tapos na. Nasalpak na natin to. Ito, di na ito na ano. Ayan. No? Ayan. Ay, niluwagan to. Wala na yan. Ayan bro, ibaba mo to. I need your help. Ayan, pasok natin mga bro ah. Wala tayo nakalimutan. Meron pa tayo nakalimutan. Sa labas nga, nasa labas na rin naman. Yan. Yun! Pasok sa banga mga bro. Okay na, pasok na yan. Meron tayo nakalimutan. Ito. Yung isang washer, dito yan sa labas. Okay lang naman yan, nasa labas na rin naman yan. Madali na po yan. Okay. Yan. Yan. Yung tornilyo naman mga bro, halos magkakapare sila ng haba. Yan. Ito. Magkakapare sila ng haba. Walang problema yan. Isalpak natin ang isalpak yan. Yan. Okay. Salpak. Salpak. Yan. Okay. Ayan. 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 Tapos dito, meron ditong ito mga bro. Ayan. Para sabitan ng high tension wire. Ganun po yan. Oh. Dito nakalagay. Yan. Okay. Tapos, higpitan na natin. Yan, sa pag-higpit mga bro, medyo maganda dito ay salitan. Baba ang ilalim muna. Okay. Oops. Oh, good. Okay na yan mga bro. Tapos, ito, balik natin to. Mamaya pa naman nalagyan lang isa na. Oh, mamaya natin lagyan ng langis. Ayan bro, huwag nyo kakalimutan, meron tayong washer dito. Ayan. Kalimutan natin kanina eh. Baka kasi tumagas, meron kasi natagas dyan mga bro na langis. Okay, so ngayon mamaya na tayo mag-adjust nito. Kasi merong adjustment dito. Kung minsan nawawala po yung half clutch, minsan naman nagkakaroon. Dito yung adjustment niyan. Kung gusto niyo mas matulin, mas tumakbo, tapos yung cambio niyo sobrang tigas, sobrang lambot, merong kinalaman po yung ating clutch adjustment dito. So ganun lang mga bro, ganun lang yung pagpapalit ng clutch lining dito sa Honda Wave CX. Pasensya na kayo mga bro, parang green yung video natin kasi no? Kulay green kasi. Kaya parang kulay green din ang video natin. So ang gagawin pa natin dito ay top overhaul, full wave, tapos magre-rewiring tayo ng ayan o. Kakabit tayo ng mga ilaw. So sa ngayon hanggang dito lang yung video natin at ayun, shoutout kay bro. Gutom ka na bro? Gutom na si bro. So hanggang dito lang mga bro, magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.